Hello guys, good morning. Kakatapos ko lang ng aking on-call shift today. So tinawagan ako ng around 7:30 PM para pumasok kasi naging busy na yung night shift. So and actually, ang on-call start namin is 6:30 PM until 3 AM. Tapos minsan tumatawag sila ng early 3 PM. Tapos at least ako alam ko na prepare na ako noon that time, pero last night I was expecting na hindi na ako tatawagan kasi past 6:30 na kasi yun yung start ng shift namin. But ayun nga, blessing pa rin kasi dalawa yung patient ko, hindi naman sobrang bigat. Medyo taskful lang nung una pero settle naman afterwards. Yun guys, meron lang ako sa inyong ichichika, ikukwento tungkol dun sa naranasan ko nung nakaraang ikatatlong night ko, end of my 3 nights. Hindi mo talaga akala mo magiging favorable sa'yo parate kahit na nandito ka sa Amerika. Meron talaga na manghuhusga sa'yo at yung mafe-feel mo na I don't no, pero ito yung naramdaman ko parang racism sa workplace namin. Kasi, yun na, story time to guys. So, may isang charge nurse na pang umaga sa shift namin. Tawagin na lang siyang si Ate P. Ano siya, puti, American na American. May pagkakaren yung datingan niya. Meron akong dalawang patient, yung isa is critical. So, apparently, siya yung magre-receive ng dalawang pasyente ko. As in, talagang pasyente na yun kinain ng buong shift ko for 3 nights. Akin siya, pinrone, deprone. Alam niyo yun guys, severe ARDS yung patient sa mga ICU, sa mga, nasa medical field. Severe ARDS yung patient, kahit naka 100% na siya na oxygenation sa ventilator, hindi pa rin kinakaya. So, naka-paralyze pa yung patient. Etong si charge nurse, si ate mo, noon pa, na siya, talagang nasa itsura niyang nambubuli siya. Tapos, last time kasi, kinausap ko siya na may eksena na 3 nights na ako, pang third ko, nang hingi ako sana ng break sa mga mabibigat na pasyente na alam mo yung verbal abuse ka na, pero same patient pa rin siya every time na bumabalik ka. Sinabihan ko siya that time, tapos sinabihan niya ako na hindi laging request ninyo ay nasusunod. So parang sobrang na-devastate ako noon, ang sakit-sakit para sa akin, iyak ako ganyan. Then, ang ginawa ko, syempre, ni-raise ko yung issue na yun sa manager namin kasi I know, naiintindihan ng management yung ganun. Kasi, ganun naman dito guys, if kailangan mo i-voice out yung sarili mo, i-voice out mo. Lalo na't hindi ka na, you're not mentally stable, na nababaliw ka na, hindi mo na gustong bumalik sa isang pasyenteng ganun. Tapos, syempre, yung care mo maiiba pagka ganun kabigat yung mga binibigay sa'yo. In-inform ko yung manager ko. I think, kinausap siya. Kasi ito si ate girl, natakot ako na baka mag-retaliate siya. Which is, she did. I think so, she did it. Cause, every time na siya yung mag-charge nurse ako papasok, bibigyan niya ako ng 3 pasyente sa ICU, guys, Then, eto na nga. First time ko siyang makareceive. No start pa lang ng shift, start ko pa lang nabibigay ng report sa kanya. Alam mo yung ramdam mo ng asar siya. Asar ba siya sa pasyente na i-receive niya kasi mabigat? Tapos ako ang makakaano niya. Alam mo yun guys, hindi ako confident sa pag-i-English ko. Meron akong mga diction at may mga sentences ako talaga, hindi ko talaga ako perfect sa English. I'm sorry, inaamin ko yan. Tapos yung para bang insulting siyang magtanong, ito ba'y sinabi mo January 20, 2022? Wala akong pakialam sa 3 years na patient na history na yan. Hindi naman yun yung sinabi ko. Ang sabi ko, January 22 of this year. Sabi niya, it's not what I heard. Ganun siya.
Tapos merong eksena na sinabihan ko siya na isang pasyente is soak yung dressing sa peritoneal drain niya. Tapos pinilit ko yung patient na reinforce yung dressing kasi dito dapat makita mo ng surgeon bago mo palitan talaga yung dressing, re-reinforce mo lang. Sinabihan ba naman niya ako? Hinayaan mo pa na hindi mo pinilit talaga, yung patient is confused. Yung patient is confused lang sa situation, sa place. Hindi siya confused sa mga nangyayari. Able yung patient. No times 3 siya. Sinabihan ba naman niya ako na gano'n, so ma-infect ng gano'n. Guys, kapag magbibigay kayo ng report, magre-receive kayo ng report. Magiging unprofessional ba kayo? At mang-provoke ba kayo? Tapos tinanong ko siya, sabi ko, galit ka ba? Sabi niya, oo, frustrated ako sa the way mo bibinigay yung report. Kasi ang nursing care 24 hours. Naisip ko, oo, ang 24 hours ang nursing care. So, kung hindi ko nagawa, try mo gawin sa shift mo kasi hindi ko na kaya dinocument ko yun nag-refuse yung patient. It turned refuse na hawakan man lang yung dressing niya. Tapos ang ginawa ko guys, lumiliwanag na. Ang ginawa ko guys, in-inform ko yung manager ko through writing. In-email ko yung manager ko na nabastos ako, the way ako na-report, parang ginudge ako, binilittled ako, ganun. Kasi dahil sa race ko ba? Or paano ko magbigay ng report guys? Bilang ICU nurse, matagal na ako nagtatrabaho, hindi ako nagmamalaki, pero sinasabi ko based on experience ko lang na I really took care of my patient as much as I can. Lahat may labels yung mga infusions na yan, dated yan lahat, pinalitan ko, malinis ang patient's room ko. Sa mga mga nagtatrabaho na dito sa Amerika, lalo na sa mga bedside care, alam nyo na ang mga nakaka-receive tayo ng mga patient's room na barubal, ang dumi ng pasyente. Alam mo, hindi na oral care, hindi nagliligpit ng mga gamit. Hindi ako kaganon guys. Magre-receive ako ng pasyente, after ko ma-receive ng report, lilinisan ko yung paligid ko kasi ayokong nakikita ng relative, ayokong nakikita na may clutter sa patient's room ko. Yun yung pinopromulgate ko. Parang nightingale, kailangan mo yung environment is keep and clean. Kahit magano ka busy, gagawin mo pa rin yung lahat na maging presentable yung patient's room mo. Hindi niya na-appreciate yun guys. Kasi gusto niya talagang manakit ng damdamin. Tapos yun na nga, sinabihan ko yung manager ko at di natuwa yung manager ko sa reaction. Sa attitude ni ate mo girl, si ate P. And kanina nakita ko siya, parang civil na lang siya. Siguro kinausap na siya. Kaya guys, if makaranas kayo ng ganun, wag nyong ikikimkim lang kasi uulit-ulitin lang nila. Ewan ko ba yung facility namin popular daw sa pagiging racist. I think ito na nga, na first hand na ako. So, comment daw below. I-update ko kayo kung anong mangyayari. Salamat sa pag-support sa Team Perez Vlog. See you sa next vlog. Bye! Good afternoon! Welcome sa Team Perez Vlogs! Ngayon na lang kami nakapag-vlog. Medyo busy, pasok ng pasok, trabaho ng trabaho para sa ekonomiya guys. Ngayon sa Saturday, pupunta lang kami ng Costco at kakain kami dun sa ramen. So, samahan nyo kami guys. We'll try to take a video po dun. So, see you! Salamat sa mga bagong nag-subscribe. Thanks! Ito kami sa Avenue. Pasensya na may earmuffs ako. Wala lang cute na. Feeling cute, malamig. Ngayon dito, 27 Fahrenheit. So, kakain muna kami ng ramen. Tapos, punta kaming Costco. Yun na, magka-car wash kami. So, see you! I-walking tour kayo sa Avenue. Ang lamig, guys! Maraming tao ngayon today. Weekend, Sabado. And may Bath and Body Works, may Yankee Candle, may Chicos. Maraming kainan dito.
Nakaraan guys, sobrang lamig. Sobra-sobra talaga. As in, nag-negative na talaga dito. Ayan, may Silver Diner. At kung naghahanap kayo ng mga boba or milk tea, meron naman din dito. Oo nga. Tayo kakain guys. Akira Ramen. I'm thinking. Open, we're hiring. Thank you. Guys, tingnan nyo naman ang ng car wash kasi after ng snowstorm dito, lahat ng tao nagpapalinis na ng kotse. So, tayo, kanina pa kami dito, mga 10 minutes na halos kami dito naghihintay. So, after neto pupunta kami sa Costco para bumili ng tubig tsaka yung mga groceries na kulang pa namin. Kanina, kumain kami doon sa ramen, sa Akira Ramen. Masarap siya, guys. Recommended. See you. Sa wakas, nasa car wash na. It's our turn na, guys. Sa wakas, kaskas. Let's see. Woo! Where's the laser? The laser beam! Ah! There you go. That's all. Yeah, guys. So, car wash kami. It's a car wash time for us. Maliit kasi nga naman pala yung sasakyan na yun. Kaya mabilis lang. Whee! Guys, magandang inegosyo to sa Pilipinas. Laser lang. So yun guys, may stages sila doon. So hindi nakakita. May cleaning, may shampooing, may feeding. Yun lang. Ayun, sa wakas, nasa Costco na. Ginabi na dahil sa car wash. Yun na si madam, iniwan na kami guys. 9919 Costco. The place to be. Ano mo kaya mabibili na madam? Let's go. Guys, ito naman, Costco tayo. Costco na lang everyday. Oh, may DJI dito guys, oh. In stocks. So, DJI Osmo Pocket 3. $599. So, ano pa ang kasama nito dati? Walang bag? Wala, bag lang wala. Meron pa siyang ganito. Kano siya? 500. Kasi walang bag. Ito GoPro.
Ayan guys, kukuha kami ng halaman na bubulokin uli sa bahay. Para may living things, tas mamamatay din. So, yan. Mami sa living room na naman. Yan siya. Sa dying. Kumuha kami ng pants ni Rap, tsaka chocolate. Ayusin mo. Or Costco vlog. Han, dito. Rafael. Hydro Flask. 49. Hindi. Kandila, grabe ang laki ng kandila, guys. Oh. Kandila. Ano amoy? Amoy simbahan. Ayan, guys. Yung mga shoes. May bomber jacket na sirap ah. Banana Republic. Kung anong mga picture frame at kung printer. Okay. So, binibigyan niya ako ng DJI. Kala ko that Ala, hindi naka-ano yung gimbal niya. So, yun nga po. Post shift, andito na naman. Ano guys, mga towel, 4-piece. Tagta $10, $99 lang. Bath towel. Dami na nating towel, ha? O yun yung pang summer, oh. Beach towel. Ano yung Swedish dish washcloths? Puro tela, oh. Pag gusto nyo. Kid floor lounger. Ba't puro mga ano? Mga bed towel kaya comforter. Dami na nating unan. Storage container, Glade. $7.99 lang, oh. Kuha ka. Kuha ka na nga. Tara na, here. Wiper ba to sa ano? Pwede kaya to sa wiper natin. Guys, kuha tayo nito. Ito. Ha? Ayan yung dati, yung gusto ko noon. Oo, ito na, nabili na natin to eh. Meron na tayo niyan. It's the same what we have. Imbis na fantastic fan. Dati wala na siya. Ibig sabihin, ang bilis niyang maubos. Mabenta siya. Pangit yung ziplock natin ngayon. Pangit yung ziplock natin ngayon. Manipis. Oh, brand. Huh? 15. May utang asaan ah. So guys, bahay na kami. Natapos kami sa Costco. Pasara na pala yung Costco nung pagdating namin doon. Natagalan kami sa car wash. Pero yun, okay naman. Nabili naman namin yung kailangan namin.
Tapos, nakapagpagas na kami. Kasi sa Costco kami naggagas kasi mas mura doon. Tsaka may makukuha ka pang rebate. So, salamat sa pagsama. See you. Don't forget to like and subscribe sa Team Paris Vlogs.